Buti pa mga kababayan yung mga dilawan, nagpaabot na po ng statement sa aggression ng China sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal po, yung pinakang latest. Ito po yung statement ng isang bayan. Yung grupo ito ng mga dilawan, sabi dyan, statement on the latest Chinese aggression. Sabi po nila, a piratical behavior is what characterized the Chinese Navy personnel for ramming and boarding our Philippine Navy inflatable boats. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isla lipunan. Bulsa, opinyon, para at pag-alantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. Unisan. To prevent our servicemen from delivering food and other supplies to a Philippine outpost on Ayungin Shoal. Yun pong BRP Sierra Madre po natin. This personnel assist and damage our boats with machetes and hammers, resulting in a number of Filipino personnel being wounded, including one who lost his right thumb. Hindi yata hammer yung gamit, kutsilyo, itak, tapos palakol. Hammer yung yung sabi rito ng isang bayan. Di bali pa. Ang importante doon mga kababayan, may statement, bubulal ako. May statement sila, di ba? And they are one with our Philippine Navy personnel and Philippine Coast Guard. Although hindi nila binabanggit that they are one with the policy of our Marcos administration. Kasi nga po, mga dilawan sila. Allergic. Allergic po sa mga Marcoses ang mga dilawan. Although yung ibang mga dilawan po sumama na. Di ba? So sabi dyan, we not only condemn such illegal and aggressive acts, but also we call upon our national government to be more proactive in addressing such coercive acts through a proportional response in accordance with international law. Wala man sila specific na sinasabi kung anong proportional response yung nasa isip nila. Ay, yung mga nagbibigay ng mga ganitong statements, tulungan na ninyo na mag-isip yung ating gobyerno. Anong uri? Ano ang sa tingin ninyo na maganda? Na dapat po nagkakaisa po tayo talaga. Wala na dapat itong kulay, mga kababayan. Kulay kayo lang dapat ito. Laban sa mga dilawan. Dilawanan niya yun, Mr. Maravillas, na paabot ng statement. Yung mga Chinese kasi po, yellow race, kaya dilawan. Di kaurihan yan nila, Mr. Maravillas. Iba man itong dilawan dito sa atin ng mga Filipino. O ngayon, sabi pa nila, we emphasize that Ayungin Shoal is part of Philippine exclusive economic zone. And thus, the Philippines has the sole right to maintain a structure on Ayungin Shoal. Moreover, the inflatable boats of the Philippine Navy enjoy sovereign immunity as auxiliary vessels of the Philippine warship. The fake and untruthful claims by the Chinese government on what transpired adds not only insult to injury, but also distorts the truth in the wider context of disinformation. We stand by our Philippine Navy personnel and seek to fight duplicity in propaganda with a factual narration of these events as shown in all media outlets. So, pansinin niyo, hindi Philippine government or with the Marcos administration. Ang sinasabi nila, we are one with the Philippine Navy. Allergic po sila sa Marcos administration. Yung isang bayan kasi po, mga kababayan,
Isa ito sa mga nag-file ng disqualification case sa ating then candidate BBM. BBM. Di ba? Naalala ninyo? Kaya allergic silang magbanggit. Hindi pa po makamupon siguro nang matalo sila sa kaso. At saka yung kandidato nila si Santa Mama. But anyway, hindi man nila mabanggit. Kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Ang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, importante doon. Sang-ayon sila, mga kababayan, sa ginagawa ng ating armed forces, di ba? In defending our sovereignty. At yung paninindigan siyempre ng ating armed forces, ng ating Philippine Navy Coast Guard, yan po ay order ng ating Pangulong Bongbong bilang Commander-in-Chief. So sabi po ng isang bayan, we will continue to be on the side of our Navy personnel as we collectively fight for our sovereignty and sovereign rights. So kasama natin yung mga dilawan, mga kababayan, sa laban na to. O ngayon, kumusta niya Mr. Maravillas si Inday? At tingnan natin yung latest ni Inday. Baka po mayroon ng statement man lang. 10 hours ago. Wala pa rin po. Yung Vice Presidente, mga kababayan, blanco pa rin. Dot. Walang litra, mga kababayan. Opposition leaders on China Coast Guards. Barbaric actions in Ayungin Shoal. Kaya po hindi accepted na maging opposition leader si Inday po. Kasi laging no comment.
Pagdating po sa issue ng West Philippines Sea, laging no comment. May comment lang siya kay Pacquiao. Pagkatapos sa confidential funds. Nang tanggalan po, mga kababayan, ng confidential funds, laging mainit ang ulo. Nagtatantrums. Pati lalo na yung kanyang tatay at mga kapatid, mainit ang ulo. Anyway, ito po yung sabi ni Senator Risa Ontiveros. Ito yung legit. Legit po siyang opposition leader. Sabi ito na yung si Risa na, mga kababayan, ang kinikilala kasi ipinasa na yung baton kay Risa sabi ni Lagman, ni Leni Robredo. Kasi si Leni Robredo po, hindi natatakbo sa anumang national positions pagka senador. Mas gusto na niya na bumalik sa Naga City para tumakbong mayor. Doon, baka manalo siya, mga kababayan. Sa pagka-senador, alanganin. Yan siguro ang feeling ni Leni Robredo. Pagkatapos, siyempre yung gastos malaki. Kung may natira pa, mga kababayan doon sa presidential elections, alangan ubusin. Di ba? Buti kung may mag-contribute pang malalaking pundo in case tumakbo siyang senador. Alangan manan niya personal kung pera yung gastusin dyan. Hindi man ako sigurado. Tama? So, nagpapasiguro po si Leni. So, si Kwan po ngayon, si Risa, may sinasabi palagi siyempre. So, sabi po ni Risa Ontiveros, China's actions at Ayungin Shoal must be condemned repeatedly and relentlessly. China severely violated not only international law but our human rights. This is unacceptable. Violence should not be committed on our seas. Si Inday, wala pa rin po. Wala lang po, mga kababayan. Sabi ko nga, may offer yung nausog na pamunuan na daw sila. Mas makakabuti kay Inday na tanggapin na po para may trabaho pa rin siya. Di ba? Taga-batikos ng gobyerno, mag full-time siya sa pagbabatikos sa ating gobyerno po. O ngayon, iparinig ko sa inyo po itong interview ng ANC. Maganda kasi yung punto rito, mga kababayan. Sang-ayon itong security analyst na si Dr. Chester Cabalsa, founding president ng International Development and Security Cooperation. Sinasabi niya rito, sang-ayon siya doon sa naging payag po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na yung incident po na nangyari sa Ayungin Shoal po, hindi pa man siya pwedeng i-consider na armed attack at hindi pa pwede, mga kababayan, hindi pa siya pasok sa pag-invoke po ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Iparinig ko po sa inyo yung audio ng interview ng ANC. In the Shangri-La Dialogue in Singapore a couple of months ago mentioned that if ever a death happens, it comes close to is what he quoted. What can we say? When can we say if an action like this is too much? Well, I also agree with the pronouncement of Executive Secretary Bersamin that this is not yet an armed attack. But we could consider this as a guerrilla tactic, perhaps an unconventional Guerrilla tactic pa lang po. unrestricted Hindi pa siya pwedeng coming from i-consider China, na armed attack. we call it Kumbinsido siya. aggression strategy or tactic from their end because they're using different signs and parameters in advancing their interests to scare and harass us. When we say armed conflict, we are seeing actual shooting and So wala pa man po na actual shooting. Walang ginamit na baril, mga kababayan doon, kundi itak, yung armas nilang ginamit doon, palakol, tapos kutsilyo.
Pero wala man pong sinaksak, wala man pong pinalakol. May binutas lang po na yung inflatable boat, pinagsasaksak po nila. Kaya nasira po. Pero gumamit po ng baril, wala man pong gumamit ng baril sa mga Chinese. Invasion of our territories. And what happened in this incident is just a miscommunication leading to heated So, kumbinsido siya na it is a miscommunication. Tulad ng sinabi po ni Bersamin. actions coming from both parties. Although we saw some violence, but we could still consider this as aggression tactic coming from China. Don't see it as an armed attack, which is exclusively or explicitly written in the Article 3 of the Mutual Defense Treaty of 1951. Okay, so malinaw na po. So ang ginagawa natin po ng Palasyo Malacanang is to de-escalate. Kasi tensyonado, parang yung away ng mag-asawa. Di ba? Pag mainit yung isa, dapat yung isa po, kalma lang. Pag hindi, talagang magsasalpukan po. At ito, sa sitwasyon ng isang bansa, pag nagsalpukan na po yan, mahirap ng awatin. Siyempre, nagkakainitan na po. So, yun ang ating iniiwasan, mga kababayan. Yung ating mga sundalo, matatapang yan. Handa silang ibuwis ang kanilang buhay. But that is not the objective here, mga kababayan. That is not the policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto niya po ay daanin ito sa mahinahong usapan. But of course, we have to be ready sa mga eventualities. Kaya ini-engage niya po yung ating mga allies, lalo na po yung Amerika. Ito nga po, tuloy-tuloy yung ating engagement with US, Japan, and Australia. 3 hours ago yan, the Philippines, the US, Japan, and Australia have showed anew joint forces in the West Philippine Sea amid China's continued aggression in waters it continues to claim to be its own. So ready po tayo to defend our territory in case mag-escalate po ito at simulan ng China ang masasabi nating armed attack. Pag armed attack na po ang ginawa, that is an act of war. Pwede na tayo na mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Ngayon, sa atin namang modernization ng armed forces and the Philippine Navy, lalo na, nilaunch po sa South Korea yung bago nating corvette, BRP Miguel Malbar. Siya yung pinakabago ngayon. Pumunta doon, mga kababayan, yung ating Defense Secretary, Sigibo, and it will be delivered daw sa 2025. Ayan po, mga kababayan, sabi dyan, the BRP Miguel Malbar FF-06, named after a Filipino general, is one of 2 corvettes supplied by Hyundai Heavy Industries. The ship measures 118.4 meters long and 14.9 meters wide and is also equipped with anti-ship missiles, a vertical launching system, and an active electronically scanned array. So yan po, mga kababayan, dalawa pala siya, i-deliver sa atin next year, 2025. So tuloy-tuloy po yung ating modernization para magkaroon po tayo ng credible defense. Pero wala man po tayong intensyon na makipaggera. This is only for defense. In case tayo ay girahin, ready tayo na mag-defend. Kasi mahirap naman po na lamunin tayo ng walang laban man lang. Hindi man po tayo papayag sa ganon. Okay po, mga kababayan, so yun man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.